Hindi gandahan ng ina nyo. Walang tulog. Okay, dumating na ang bilis. Dumating na agad yung order natin sa Shopee na gagamitin natin na cup para sa ating ice to. So, eto yon. So, hindi natin ma-fully promote kasi syempre, kailangan natin na ang cup at lagyan ng yelo. Tapos, i-stock natin sa ref. No? So, papakita ko sa inyo mamaya kapag ka nakagawa. So, ay 16 ounce with lid. Teka lang, baka natapon. Grabe. Kuha tayo ng sample. So, ito yung lid. Meron siyang butas dyan. Susuot yung straw. Yung, may in-order akong straw na bukod, pero hindi pa dumadating. But because iStock has straw, no, kapag bumili ka, eh, okay na. So, pwede. Ay, nice. Medyo makunat siya. So, kasi yung advice ni Ma'am Irene ay hindi po pwede ang manipis kasi pumuputok kapag ka in-stock sa freezer na may yelo. So, pumuputok daw ang baso. Kaya kailangan makapal. And then, ito yung lid niya. Ayan. And then, lagay mo straw. Tsaka si iStock. Ayan. So, meron na tayo. So, just happy lang kasi, syempre, di ba, mapopromote na natin ang, na todo-todo itong iStock natin. So, I think, maglalagay ako doon sa harap para ma-sure natin na makikita. Ayan. So, meron pa tayong i-unboxing. Eto, dumating. Ayan. So, nag-worth to ng 1,000 mahigit. Ayan. So, kailangan kasi iharap para pag may problema na i-ano natin agad sa napatulog masyado. Inis na inis ako. Ginising ako nila daddy. Ayan, it's so nice. So, meron tayong ganito. Ano ba ito? Sour candy. So, marami na naman pagkakaguluhan ng aking mga suking batuta. Ayan. So, inuna ko lang na i-shoot to kasi marami akong gagawin. Maraming kalat sa kusina. Ayan, medyo na konti. Ayupi lang ako. Alam niyo po guys, hindi kayo maniniwala. Galing pa to ng Cebu o Davao. So, nakachat ko kasi yung nito eh. Ayan. Kaya ang tagal niyan dumating. Pero yung isa, ang bilis lang. Sa kanila lang, yung huli kong in-unbox na may dodo, may eto, may dodo pa ulit, no? Hindi pa nauubos yung nakaraan. Tapos eto. So, ang dami. O, may isa pang ganito. So, safe na safe tayo pagdating sa ganyan kasi, ayan. Ito lang din yung mga binibenta ko dati na in-order ko sa palengke ng Santa Maria. Kaya lang nga kasi, hindi na ako nagpapalengke basta-basta. Meron pa rin tayong so asim, tsaka super asim, tsaka ito, mabili to eh. Ayan, ito mabili. Buti dumating na kasi paubos na rin yung isa ko nito. So, yun lang ang ating unboxing at yun. So, might possible na kapag naging okay sa akin ang presyuhan, might possible na meron akong another Korean product na i-add sa ating store, no? So, kasi last night, meron ako sa suka na mahilig din sa mga Korean, So, na may nire-request silang isang product din. Okay, so, syempre, kapag nagustuhan ko yung deal doon sa supplier natin dito, yung suki ko kasi nagtatrabaho siya sa supplier ng wholesale ng mga Korean products, doon tayo order. Okay? So, yun lang. The kimchi. Sarap Grabe, ang crunchy niya. Tapos, ang sarap ng lasa. Quality, in fairness. Very good. For me, I think it could be spicy. So, lang ang klasiko. For me, I think it could be a bit more spicier. Hindi, tama lang yun. Pero for the general, siguro, tama-tama lang yung spicy. Tama lang. Tsaka ganyan talaga timpla niyan. Yeah, for me nga, I like it a bit spicy. Napakasarap, Sarap. Ang sarap, bebe, ng yung kimchi. I like it. Basado. Cabbage daw yan. Oo, cabbage naman talaga yan. Cabbage. Cabbage talaga yan. So, huwag ka dyan, Sarap. Yan ang pwede natin side dish. Uy, huwag mo kunin Kim ko. Grabe itong na to. Ilang araw lang. Magbubuksan ko na ulit yung isa. Kailan ko lang binili yan. Grabe, andyan na. Ubus na agad. Nag-repack lang ako ng ilan-ilang piraso kasi bulky siya syempre na nasa ref natin. So, magre-repack na lang tayo ulit kapag medyo paubos na. So, ang bentahan po natin ng iStock with
cup with ice ay 50 pesos. Kapag naman po ice stock lang, 42 pesos. So far, as of December 4, may benta na po tayong ice stock with cup with ice, 4 pieces na po. So, nakikilala na siya unti-unti. Ito siya. Kumantok na ako. So, finally, nagkaroon ako ng stock ng Ace na sandwich cookies. Titikman ko. Kasi, hindi ako masyadong nag-dinner din. Dahil hindi ko nagustuhan ng dinner. Buti na lang. Tinikman ko yung in-order ko na kimchi. Dahil nagpadala ako ng kimchi doon sa in-orderan ko ng seaweed. Kasi, baka mag-available ako nun. So, meron pa ako mga products na kinoconsider na i-available. Pero, syempre, hinay-hinay lang tayo, diba? Kasi kaka-welcome lang natin ng ice stock. I-workout pa natin ng ice stock. Laki ng ibag ko. Okay. Yung pala yung lasa niya. Ang galing. Ang nipis lang ng cookies niya. Halos pero nasa sarap. Parang Oreo. Parang kang kumakain ng malamig na Oreo. Sarap. So, ayan. Habang naghihintay tayo ng yelo, dumating naman ng Nestle. Nag-worth yan ng almost 10,000. Yan lang ha, almost 10,000 na yan. Imagine ninyo. Oh. So, marami pa naman kasi tayo doon. Punong-puno pa. Nag-i-stack lang talaga ako. Kahit pwede pa akong mag-umorder. Bye-bye! Ang Nestle. So, yan. Hi guys, Mami Park is here. So, in today's video, it's December 4. So, I've been busy. Even though nakikita nyo may mga pahapyaw akong live. Kasi sinasabay ko naman yan while in operation. Ano? So, I've been busy kasi syempre, we have to make sure na we maintain our stocks. So, December na naman. Ito na naman yung season na tayo ay minsan kailangan din ay maglalabas tayo ng extra money. O kaya naman ay dadating dun sa puntong kailangan kumuha tayo ng marami. Lalo kung naka-term tayo. Kasi nagdo-double booking, nagti-triple booking na soon ang ating mga ahente. Dahil sila ay magkakaroon din ng holiday at hindi sila magkakaroon ng delivery. So, kaya isa sa mga ngarag moment talaga ng mga negosyante, ng mga sari-sari store na may ahente, ng mga wholesaler, small-time wholesaler, at mga iba-iba pang grocery na tindahan na may mga ahente, is yung nangangarag talaga tayo na makapag-stock. Kasi nga, hindi sila magdi-deliver. So, kaya, to make sure na hindi tayo mauubusan ng mga produktong fast-moving na sinusupply ng ating mga ahente, minsan, lalo na dun sa mga cash basis, ang ano sa kanila, mahirap sa part din nila kasi talagang kailangan nilang mag-alat ng cash, ng pera. Doon naman sa mga naka-terms, syempre, mapipilitan tayong kumuha ng marami kasi nga, titigil ang delivery dahil magbabakasyon din ang mga ahente. So, pagdating ng January, pak, puro bayaran, no, mabigat. So, kaya isa sa diskarte na ginagawa ng Mami Park, second week pa lang ng November, minimake sure ko na nakakapaunti-unti na ako ng stocks. So, kaya naman, marami sa mga Nestle products ko na meron na akong buffer stocks. No? Like Milo, nasa around 18 tayo so far. Sa mga kape nila, mga 3-in-1, no? Hindi tayo nagpapawala talaga. Sa mga gatas, we make sure na meron tayong stocks. Inuunti-unti kong mag-stock sa mga Nestle creams kasi gagamitin yan sa mga desserts, no, hanggang January. So, unti-unti, every week, kumukuha na ako ng palima-lima, pasampu-sampu, kasi para nga mapaghandaan yung season, yung holiday season na hindi sila makakapag-deliver. So, at least we could provide, no? Yun naman yung laging ginagawa ng mga kasari. I'm sure sa mga veterana na dyan, no, like Mang Flor de Lisa Abogado, no, nasa 24 years na yata siya in the business. So, kaya, more or less, no, marami dito ay basic na itong ating mga paghahanda na ginagawa. Sa part ko po kasi na nakaranas po ng problema, no, dumaan po sa pagsubok ang negosyo at ang ating buhay. So, kaya po ako ay talagang ingat. I'll make sure na nasa tamang allocation hanggat maaari talaga almost 100% ang ating paggasta, no. And doon naman sa ating mga kapwa kasari na mga natabihan, literal, ng mga dali at o-save, na iintindihan ko po kayo. Hindi ko man 100% dinanas yung exactly na nasa harapan nyo ang mga o-save at dali, but I feel you kung gaano kasakit yung talagang mababawasan tayo ng sales. At baka nga, wag naman, it lead us to very hard to say yung closure, no, yun yung pinakamahirap. But as long as hindi tayo nasisiro, as long as ang ating mga hanap buhay ay can compensate our basic expenses sa store, as long as may nakukurot pa tayong kita, laban lang. So ito kasi ang sabi kasi ni Daddy ganito,
Kapag hindi mo masyadong katabi ang mga DALI and OSAVE na yan, ang nagiging effect sa sales ay usually nasa 15 hanggang 20%. Pag naman sobra talagang natabihan, nasa 20 to 30 hanggang 40% usually. So, doon sa mga panahon na yon, no, kailangan tayo talaga ay mahaba ang pisi. So, kung mapapansin nyo, dati lagi kong talagang sinasabi, and even actually until now, lagi kong sinasabi, ang ganitong negosyo na retail na napakadaling gayahin at napakadaling mapakabilis magkaroon ng kakompetensya, pahabaan ng pisi. No? So, siguro naintindihan nyo na ako ngayon, na pahabaan ng pisi sa ganitong klase ng negosyo dahil ito ang pinakamabilis gayahin. So, may mga nababasa ako ng mga comments na wala daw bang gagawin ng ating LGU pagdating sa mga ganitong bagay kasi papatayin nga naman ang sari-sari store industry. No? Well, I don't think so that they could do something about it kasi as long as dumaan sa tamang proseso at legal ang negosyo, anybody can do the business. Kasi po, si DALI at si OSAVE, hindi po sila nagpa-franchise. Ang ginagawa po nila, they're looking for location na they can lease the land. And so they can commit long-term commitment sa pagiging lessor. So, example ko na dyan, yung sa best friend ko doon sa barangay nila. So, nakuha ng OSAVE yung kanilang, narentahan ng OSAVE yung piece of property nila sa labasan, no? Sa isang barangay dito. So, kaya, yan, hindi po pwedeng hindi dadaan sa legal. Both lessor and lessee are undergo legal process. So, kailangan parehas silang registered. Kailangan hanggang BIR. So, kung magre-reklamo tayong maraming mga sari-sari store, but we need to make sure na tayong lahat ay legal. Paano kung ilan lang naman ang legal? So, paano tayo pakikinggan? 'Di ba? So, lalo na sa mga pasintabi po, lalo na sa mga negosyong hindi naman nakarehistro, hindi kayo basta-basta makakapagreklamo sa DTI o kaya sa ating local government ng mga salitang namamatay na ang industriya ng sari-sari store. Kasi baka maback to you tayo ng local government na kayo po ba'y rehistrado. O, kung yan naman ay masasampaman sa pang-national na complaint, BIR naman ang hahabol sa atin. So, yun lang yung aking ano dyan. Yun lang din yung aking palagay dyan. No? And, as long as dumaan sa tamang mga proseso yan, ay wala tayong magagawa. No? And only we can do is talagang maghigpit ng sintron, magtipid, mag-cost cutting, and also pahabaan ng pisi. Wala talaga tayong magagawa. Sa mundo talaga ng retail, pahabaan ng pisi. So, that's the only thing that I could say. Naiintindihan ko yung ating mga kapwa-kasari na natabihan ng DALI. Lalo na yung mga wholesaler. So, let's give an example kasi madalas nagpo-post si Actually, nag-comment ako sa isang post niya napanghihinaan siya ng loob, si Forest Vlog. Hindi naman lingin sa inyo, crush ko si Forest Vlogs, diba? So, imagine niyo napakahirap nung kanyang sitwasyon kasi ang laki-laki ng business, no? Malaki ang in-input na kapital doon. At higit pa doon, ay syempre may mga obligation yan dahil sa term, dahil doon sa mga pautang ng mga ahente. So, kung mahina ang sales, paano makakabayad sa tamang araw na kapag dumating ang singilan ng koleksyon ng mga ahente. So, doon sa part na yon, nararamdaman ko siya doon. Na kasi kapag mahina ang sales, paano parating na ang ahente? Kailangan mong magbayad ng obligation. So, talagang ito ay napakalaking dagok sa ating kasari na si Forest Vlogs. At I'm sure na marami din ng mga kasari ang same na nangyari yan. And, isa lang din yung isa sa mga yun ang kaibahan ng sari-sari store lang, ikaw na retail, tapos medyo maliit ka lang, tapos kahit medyo may nag-exist dyan na OSAVE and DALI, bababa ang sales mo, yes, pero hindi ka ganun sobrang napakalaking dagok. I'm not saying naman na hindi kayo nasasaktan na. Dun sa mga maliliit, let's say for example, mga window type sa bahay lang, mga window type sari-sari store, no, na nagtitindahan and then biglang may nag-exist na ganyang mga DALI OSAVE, hindi sila masyadong sobrang apektado like Forest Vlog experiencing right now. Like the other na talagang retail and wholesaler, talagang doon apektado talaga sila ng mga DALI and OSAVE. Kasi talagang labanan sa presyo talaga sila. I would say talaga. And ito talaga yung, kaya ang isa din sa mga advice ko, in general, hanggat kaya natin na sa ahente tayo kumuha, meron tayong ahente, doon tayo mag-avail. No? Not just only because the price is right and
lower, no? Not just only about the price but also the convenience. Kasi mas hindi tayo gagasta ng ating gas, ng ating time. So, time saver and less sa operational expenses. So, kaya ako hanggat maaari, yung mga ahente ko, iniingatan ko din talaga. Kasi nga, ang laki ng tipid na kapag sa kanila nakakakuha. Mura na, maganda na, may BO ka pa, pwede kang mag-BO pagka may damage. Hindi katulad ng kinukuha natin sa supermarkets, hindi natin yan ma-back order kung pipis, may damage, ganyan, no? Na halimbawa na damage with while binabiyahin natin papunta rito or kaya nandito na sa tindahan natin na damage. Unlike nung may ahente tayo, halimbawa, si Nestle, ang kagandahan sa kanya, damage by pest o halimbawa na damage ng mga insekto, daga, ganyan, pwede mong ipalit. Nagkamali ka ng order, pwede mong ipalit. Nagkaroon ng nabutas, pwede mong ipalit. As well as sa mga noodles, kay DCFE, ganun din. So, almost ng mga ahente, may natin, supplier, may mga BO. Hindi katulad ng pag kinukuha natin sa supermarket, losses na talaga natin pag may napipis na chichirya, kapag may napingkog na mga dilata, kapag dito sa atin mismo sa tindahan ay halimbawa yung nangat-ngat ng daga, hindi na natin mabibiho. Losses na natin yon. So, kaya iingatan nyo ang mga ahente nyo kapag nagkaroon ng pagkakataon na kayo ay magkaroon ng ahente dyan sa lugar nyo. So, yan ang malaking tulong at malaking ginhawa sa katulad namin na may mga ahente. Kasi sa tulad kong marami-rami din mag-stock ng mga noodles, order, mga Nestle products, ganyan, at iba't iba pang mga produkto, talagang kailangan ko yung may security ako pagdating sa aking order, na po pwede kong ma-BO, pwede kong mapapalitan, po pwedeng ma-refund, no? So, laban lang, mga kasari, ganun po talaga sa mundo ng retail. Ito po kasing negosyo ang pinakamabilis at pinakamadali na ma-put up na negosyo. Pero ito rin po ang pinakamabilis at pinakamadali na magayang negosyo. So, kaya po, lagi kong sinasabi noon pa, ang retailing, ang ganitong klase ng negosyo, ay pahabaan ng PC. No? Kaya nga po, lagi kong sinasabi, di ba, sa price, it matters. Kasi, kahit sabihin mo pa, na mga kung sino-sino dyan ng mga vlogger na magdadakdak dyan or mag-a-advise na hindi naman, wala namang experience masyado, no? Naging sikat lang sa FB, no? Nagkaroon lang ng maraming followers, pero kung mag-advise, akala mo naman, eksperyensado, na wag makipagsabayan sa presyo, wag makipaghabulan sa presyo, ng pababaan, ganyan. Well, I think, kailangan nyo mag-aral ng Business 101. No? Sorry, kung may kukontra dyan, it's fine. Huwag nyo lang ako mumurahin sa comment section. Kasi hindi yun basta sinasabi. Kailangan ine-elaborate mo, ine-explain mo kung bakit. No? May punto ka, yes, but sometimes, no, yung mga puntos mo ay nawawala ng sense kapag hindi mo talaga ine-explain at ine-elaborate kung ano ang ibig mong pawari. Kasi, kaya pansin nyo po, matagal mag-vlog si Mami Park. Kasi, as much as possible, I want to explain it broad nang maintindihan nyo kung bakit ganoon. So, kaya hindi ko kino-compromise yung video ko na maikse, na para lang masabi na nakapag-vlog ako or para lang masabing hindi kayo mainip. Kasi, lagi kong sinasabi, learning ang gusto ko na topic talaga. I mean, pagdating sa learning na ating pinag-uusapan, dapat handoon talaga yung pagkatuto, no? Kasi pangarap ko ding maging teacher, no? Pero hindi naman natupad. Pero dito sa YouTube, I have the opportunity. I'm no professional, but sometimes to educate you and sometimes to share to you the lesson that I learned from my experiences. So kaya for me, long time content is totally fine as long as natututo kayo at nauunawaan nyo. So I'm better off to have 100, 200 views pero marami ang natuto. Kesa naman ang dami kong ang views yung pala nakichikismax lang sa ganap ng buhay ko kung ako ba'y mayaman or kung ano ang ikakas ako, no? So kaya lagi hangga't maaari yung ating we stay our feet on the ground. We maintain our being grounded. So, yan yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon na kahit anong unos yung nangyari sa akin, lagi kong dinadasal, God, please always guide me and make me grounded. Yun ang napaka-importante talaga.
Okay, anyway, I think it's about time to shout you out kasi marami na rin kayong mga comments sa vlogs ko. So, let me first shout out Flor de Lisa Abogado. Tama ka, mami, move on lang sa tumal at daming kakompetensya. Tanggapin na lang kung anong meron para di ka naisip ng isip. Kaya bumaba, tumaas ang benta, okay lang, tuloy lang ang buhay. Which is true, no? Tulad ng sabi ko again and again, sa ganitong negosyo na napakadaling gayahin, napakadaling ang i-put up at na maraming diskarte para mabilis na makapagpalaki at makapag-expand, pero ganun din kabilis na gayahin at magkaroon ng kakompetensya. Okay. Next to Ellen Pilar. Hello, Mami Park. Always watching po. Love you. Janelle Vlogs. Love na love ko po kayong nagva-vlog. Hahaha. Nai-inspire po ako. Pansin ko po ang sipag ng naglalako ng pandesal dyan, Mami. Hahaha. Naririnig ko na naman dito sa vlog mo. Yes, actually kasi yung sigaw ng sigaw na pandesal na yun, parang recorded siya. Parang ano siya yung cheese pandesal. Minsan naman parang malunggay pandesal na nakabike. So, madalas yan tumapat dyan sa amin, sa kabilang side ng kalsada na to. Madalas, kasi sa hapon may bumibili ng mga pandesal para magmerienda. Kasi mainit siya. So, kaya merong pandesal sa umaga at saka sa hapon. Yun. Nadidinig ko ba? Kaya nga minsan hirap ako na mag-vlog kasi nga maraming ingay. Aso, music, pandesal, kung ano-ano. But sometimes I don't have a choice but to vlog in the daylight kasi nga wala akong time minsan sa gabi. Thank you, Ma'am Janelle Vlogs. And Karen Balsena Agustin, hi Mami Park, good morning. Si Baluka Giancarlo, Mami Park, ano yung gamot sa mga daga? May pumapasok ba dyan, ma'am? Yes, meron. Actually, one time nung nagbablog ako, may daga na lumakad doon. Nakita pa nga sa vlog ko, may nag-comment pa nga. No? Sila, sa buong taon, meron lang silang season na nagpaparamdam. So, hindi ako all throughout the year, na 1 year, no, na buong taon, ay merong mga problema sa ganyan na daga-daga. Meron lang na season sa buong taon na meron lumalabas na mga bubuwet, pag ganyan-ganyan. So, si Daddy Park kasi, kapag alam namin na may gano'n na, napakabilis ni Daddy Park gumawa ng paraan pagdating sa ganyan. Talagang, meron siyang mga bait, no, yung pamain, at talagang inaabangan niya talaga, at talagang pinupuksa niya. So, si Daddy Park ang nag-handle ng pest control dito pagdating sa mga daga. Ako naman doon sa mga ipis-ipis, pero napakadalang ng ipis dito. At saka, mga langgam-langgam, no? So, minsan nagpapakita ang mga ipis kapag umulan, no? Pero, good thing na lang talaga na nakokontrol naman namin siya. So, si Daddy Park, mga lason lang, no? Ibibake niya sa pagkain. Halimbawa, meron kaming peanut butter na naubos na sa garapon. So, magtitira siya ng konti kasi papainan niya tapos may kasamang lason. So, anything na panlason, no, Racumin or whatsoever pa na nabibili nyo sa Shopee na maganda ang review sa mga online apps, ay po pwede. As long as hindi ito mahahawakan ng mga bata, hindi mo rin mahahawakan ng yung bare hands kasi baka mamaya hindi ka pala hugas ng kamay and then kumain ka ng tinapay or naisubo mo sa bibig mo or nasinghot mo, delikado. Kasi po, delikado po yan na masinghot na may particles kasi diretso sa baga. Ayun. Okay. Yun lang. And then, odd na lore, Mami Park, magkano na pong tinda nyo sa alak kung nagtaas or magtataas na daw po? I have no information about it. Wala pa akong naririnig. But for sure, ang assure ko lang ay merong ang nagtaas na nakita ko pa lang ay yung So Nice na soju. No? Kasi dati, ang bili ko pa niyan ay nasa around 58, 56. Ngayon po ay nasa 62 point something na kay Direct Way sa supermarket sa Santa Maria na malaki na pinamimilhan ko. And then, kay O-Save nasa 66. Ang laki ng difference. Kasi nga, si O-Save nga ay nagtataas na rin sila ng produkto. So, yun lang. Then, wala pa akong naririnig pagdating sa alak na magtataas. Kasi for sure naman, nasasabihan naman ako ni Kuya Joseph. Although before, last year yata, alam ko, binigla talaga kami ni Kuya Joseph na nagtaas. Binigla talaga. Alam ko, merong moment, merong panahon na binigla niya kami eh. But, so far, wala pa akong nababalitaan. But, let's see, no? Iba-vlog ko po yan. Okay, next naman na ating vlog is, dun na lang dun sa naging live natin. Shoutout din natin kung may nag-comment. Okay? Yung nag-comment na tapos na ang live kasi hindi ko nakikita yung mga hindi na nakikita ngayon yung sa pag nag-live ka tapos yung may mga nag-comment. Okay, dito tayo sa negosyo update. Palapit na ng palapit si O-Save sa amin. And sumasahod ba ako sa YouTube? Okay, we have 6 comments here.
Winnie07, hello Mang Winnie. Sabi niya, grabe talaga Mami Park ang epekto ng Osave at Dali. May tindahan din kami pero tumumal na. Pero kahit ako, napapabili na rin sa Osave at Dali. Maaari nga na yung ibang mga customers ko nabili pa para makasave. Ayan. So kami din, nung namili kami last time sa Direct Way at saka sa Osave, may nakita din kami mga customers namin. And hinanda ko na talaga yung loob ko sa gano'n na magkikita-kita kami. Wala akong magagawa eh. Ganun talaga eh. So, yan. Hello, Ma'am Winnie. I miss you, no? Thank you for being here. Heber, login slores ko. Sabi niya, mag-franchise ka po ng 7-Eleven panlaban sa Osave. I don't think so na panlaban siya sa Osave. Kasi, ang 7-Eleven, susundin mo ang ano niyan, susundin mo ang general price niyan. Halimbawa, kung ang price niyan, ang desisyon ng price niyan sa main, yun din ang magiging price ng lahat ng branch. Hindi yan basta-basta yung ikaw ang magsiset ng price. Pangalawa, milyon po ang pag-avail ng franchise niyan. Pangatlo, wala naman akong location, no, para magkaroon ng 7-Eleven or even mauupahan. So, this is just so akala niyo po siguro yaman ko. Well, hindi po ako mayaman. No. Meron ako subscriber dito, mayaman. Talaga. Yun talaga masasabi ko talagang nagulat din ako sa mga dating naging previous business niya. One na nga dyan na yung 7-Eleven, kaya lang nalugi siya. So, I don't think so 7-Eleven would be the answer, franchising, kasi hindi naman po sila parehas ng presyo. Mahal po sa 7-Eleven ang presyo compare po natin sa mga Osave and Dali, as well as Alphamart. No, ika nga ay tawag ay mga ginto ang presyo diyan. So, hindi siya ang kasagutan, no? Dahil ang goal natin dito ay matapatan ang presyo. Hanggat maaari, hindi naman talaga magkakatapat. Never magkakatagpo ang sari-sari store at ang Osave and Dali pagdating sa price talaga. So, okay. But anyway, thank you Heber sa iyong comment. And Flor de Lisa Abogado, again, hindi rin ako nabubukod-bukod ng benta, yung Gcash lang. Sabi pa niya, alam mo yung dating benta ko nung wala pa ang mga yan, 19 years ago, 24K to 28K. Gaya mo, ako lang din ang may malaking store sa lugar namin. But now, grabing binaba ng benta ko, 10K to 12K na lang. Buti na lang, bago pa mangyari yan, 2 anak ko na ang napatapos ko ng kolehiyo. May work na sila ngayon. So, yun. So, ika nga, kung iaano kami ni Ma'am Flor de Lisa, si Ma'am Flor de Lisa, pabalik na. Ako papunta pa lang. Doon ko siguro mas maihahambing. Yes, maihahambing, no? Na buti na lang si Ma'am Flor de Lisa pabalik na. Ako papunta pa lang kasi maliliit pa ang mga anak ko, no? Hindi pa malayo pa ang lalakarin sa edukasyon. Wala pa kaming sariling bahay. Marami pa kaming obligations, no? At higit pa riyan, hindi naman po sarili namin ang aming pinagtitindahan. Kami po ay naupa. So, I just do hope na whatever happened from in the future, isa lang ang pinagdadasal ko na we can able to have our own house, and sana mangyari yon bago mag-start ng college ang aking panganay, kasi if hindi mangyayari yon at masasabay na magiging college si Kauri, baka mahirapan kami lalo. And another thing is, syempre, whatever happened to the business, hindi ko naman inaano, at least kahit papaano merong backup plan at medyo may feel ka ng security, no? Kahit papaano. Yun lang naman. Kasi nga, wala pa rin kaming bahay. So, property, inuna namin muna ang land, no? Mga property, and then, yung bahay, ang next goal. Then, sabi pa niya, yaan mo na mami, tanggapin na lang natin mga nagsusulputang store gaya ng Osave, okay lang yan. Ang mahalaga, kumikita pa din store mo at walang nagkakasakit sa pamilya. Dito din sa lugar ko, daming bagong Osave, Alpha, 7-Eleven, Pure Gold, RCS, at madami pang iba. At dahil may mga motor na ang mga tao, kaya doon na ang takbo, which is true. So, sa dami ng iyong mga kalaban dyan, kakompetensya, at mga napapaligiran ka ng mga ganyang mga negosyo, to have a 10K to 12K sales ay talagang biyaya ng malaki po, Ma'am Flor de Lisa. Then, Ellen Pilar. First, hi Mami, good morning. Love you, always love you too. I love you, Ma'am Ellen. You always watching. Minsan, lagi ka pang una. Thank you very much po. Sobrang appreciated ko. Watching po, dami kong panghihinayang kasi kami mga pambata, pwedeng orderin sa mga link na binigay mo, Mi. Ako nga sayang nga, no? Sayang talaga. But wala tayong magagawa eh. Kaya ginawa na natin ang lahat, no? But, yun. I-try mo kaya, ano ba tawag dito? I-uninstall mo, tapos gumawa ka ng bagong account. Try mo kaya. Ayun. Okay.
Doon naman tayo sa ating 500 Noche Buena Challenge with 4 comment. Okay lang 500 kasi hindi po kami mahilig sa ispag. Ang hilig namin kamote at saban. Nung nga handa namin sardinas na may malunggay, okay. Sabi ni Sir Juanito San Mateo. Ang mga matatanda, hindi mahilig sa ano, na mga edad, hindi mahilig sa spaghetti. Actually, mahilig ako sa spaghetti, pero hindi yung hilig na literal na ano. Kasi, if I compare carbonara versus spaghetti, go ako sa spaghetti. No? Mahilig din ako pansit. At tapos maraming gulay, tapos masarap, may kinshay, yan. Favorite ko yan. Okay, Flor de Lis sa abogado. Hehe, napatawa mo ko sa badang huli ng vlog, pero true naman, maganda ka. Chinarot ko lang po kayo, hindi po totoo yun. Pero maraming salamat po sa inyong compliment. Kimberly Hubayan, kasya yan talaga kahit dalawang klase pa, pansit at spag. O, di ba? Kasi alam niyo po, sa totoo lang, pwede ka naman bumili ng pwede kang bumili ng luto na. Merong nabibiling 250, 350 na spaghetti na luto na. So, di ba yung mga bila-bilao? So, kaya nga, napapaisip ako, bakit ang dami nagre-reklamo? Samantalang, pwede siya. May nabibili ng mga bila-bilao na napakarami na. 300, 250, no? Apat lang naman di ba? For family of 4 lang naman So, talaga yung isang small na bilao, kasyang-kasya na talaga. Nasa 150 to 200 lang yon. So, may sobra ka pang 300. So, you can buy na dessert. Pandi ka mahirapan, mag-ice cream ka na lang. Di ba? So, pwede ka naman gumawa ng mga DIY dessert na gusto mo. Pero, basta yung thoughts na, yung 500, kasya. Kasi, ang punto lang naman dito ay, mapagkasya ng pangkaraniwang Pilipino, no? Na lalo na yung mga pinakamahihirap. Yun. 'Di ba? Kasya sa totoo lang. That is why I don't think why many people, even pa mga sikat na vloggers and artista reacting that it's not kasya. I don't think so, no? Kasi hindi nila naranasan yung talagang buhay na sad-sad na paano mo pagkakasyahin ang budget mo. Grabe, no? Pag nanay ka, kasya 'yun. Pag magaling ka at budgetary ka talaga, kasya yun. Pero pag nasanay ka sa marangyang Pasko, hindi yun talaga kasya. Di ba? Kasi, dito sa kami ako sa pamilya namin, mas pinaghahandaan namin ang New Year kaysa sa Pasko. Mas pinaghahandaan namin ang New Year kaysa sa Pasko. Pero mula po nung nauwi ako dito, hindi na po kami basta, kahit naman dati pa, hindi po ako basta naghahanda ng holiday kasi nga busy sa negosyo. It's not worth to cook na marami, no? Although, someday, pinapangarap ko din na sana magkaroon kami ng talagang Noche Buenang formal, ganyan. Kasi nga, wala Ito pinili namin buhay Kami po kasi, laging binibigyan ng mga customers, ng mga kakilala. Binibigyan kami ng mga handa nila. Mami Park, kahit birthday nila, ganyan, magugulat ka na lang, merong nagpadala sa'yo, merong nagbigay. So, kaya, hindi talaga kami pala handa. Hindi din kami pala handa din. Ayan. Ellen Pilar again, always watching po, Mami Park, love you. Kaya nga saan naabot ang 500 Noche Buena, pwede pansit na lang, lahok at tasty siguro po. Kasya pa din, di ba? Meron pa ding iaahin sa ating hapagkainan. Naisip mo yan. Actually, naisip ko yung tasty. Iniisip ko, konti na lang yung sukli sa 500, kaya hindi na kasya. So, siguro kung magbabago ng menu, kasya. Wala ng dessert. Yung tasty na lang, tinapay on the side. Anyway, thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am Ellen Pilar. Okay, next. Sa ating live last time, Teresita Baron, good morning Mami Park, ang dami ng laman ng tindahan, handang-handa na sa Pasko, naghahanda na po ako, no? But if I compare it nga before, walang-wala itong mga stocks ko dito. But then again, it's totally okay, and it's totally fine. I'm so grateful kung ano man ang meron. Karen Balsena, oo nga Mami Park, iba ang mga kabataan ngayon. Juanito San Mateo, kami po pag umaga, music namin cha-cha, para sabay sayaw kasi kailangan galaw-galaw pag may time, which is true, no? Tama po Sir Juanito yung ginagawa nyo. Roro Chen, good morning Mami Park, happy selling po sa ating lahat. Nancy Uyla, hello Mami Park. And then Juanito San Mateo again, maaga po kayong nag-open, kami 5 AM kasi may bumibili ng maaga pag may pasok at maaga din pasok ko puntang e-bike. Ayan. Nagkataon lang po yan kasi hindi naman ako umuwi, no? But mostly nagbubukas sila Daddy Park 5 or 5:30. Ang Daddy Park at saka si Kauri ang duty pang umaga. Rowena Ramones, hello Ma'am Rowena. Kaya nga si 4S Vlog natabihan sa tapat lang ng tindahan niya, 3 pa ang kaharap. Sayang, ang ganda pa naman din ng pwesto niya. So sad to say, no? Musta ka na? Sabi pa din ni Ma'am Rowena. Okay naman po. Ito, moving forward, no? Trying to be okay and trying to focus on the business. So, thank you Ma'am Rowena. Si Ma'am Rowena po ay from Japan. Now, residing in Japan. So, thank you everybody. Thank you everyone.
So, paano? Sa next vlog, no? Naipon ng ating mga shoutouts. Hindi naman pwedeng hindi ko kayo i-shoutout, no? Okay. So, this is Mami Park and this is Team Park. Nagsasabing tindera is my proud career. Fighting Kasari. Bye! Mwah.